Ganon. Opo, Madam Chair. Madam Chairman, double check ko na po ngayon sa council po at sa accountant po. At within the day po, magbibigay po ako ng sagot po doon sa question niyo po. Yes, dagdagan ko lang po yung kailangang sagutin. Opo. At within the day dahil Opo. inihambing din namin yung SAL-ENS ninyo noong Opo. 2022 at yung SAL-EN ninyo dated naman 2023. Specifically, June 30, 2023. Teka, excuse me. This is also 2022. Sorry, dated December 31, 2023. So ang mga tanong naman po dito ay yung pagkumpara nung 2022 SAL-EN nyo at saka 2023 SAL-EN. So mula, okay, sorry ha, nakakalito kasi iba-ibang dokumento, iba-ibang petsa pa. So yung tanong pa sa 2022 SAL-EN nyo, dahil sa amended, yung QJJ Embroidery na lang at yung Conhorc Real Estate Group na lang ang dinisclose. So ang tanong ay, nasaan na napunta yung smelting, yung Q-Seeds, yung slaughterhouse? Kayo ba ay nag-divest? Hindi kayo nag-divest? Your Honor, yung smelting plant po, supposedly, ano po siya smelting po ng mga plastics po. However po, pagkakatanda ko, hindi po natuloy po yung negosyo po na yun. Pero dineclare nyo, dinisclose nyo sa July 1, yung unang SAL-EN nyo ng 2022. Nakalista yung smelting doon. Opo, pero double check ko po, Madam Chairman, pero wala pong ganun po natuloy po na negosyo. Okay, pero nandito yan ha? Opo, ito double check ko po ngayon po. And, okay. Okay. So, ihambing natin yung 2022 SAL-ENs ninyo at yung 2023 dahil mula 2022 hanggang 2023, tumalon yung net worth ninyo mula 36 million pesos sa halos 178 million pesos. At may utang ka pang 250 million pesos dyan? Totoo po ba yung utang na yan sa bank? Your Honor, opo, doon sa previous po, doon sa unang SAL-EN ko po, na-declare ko na po yung utang ko po sa bangko. At magkano yung utang na yon sa bangko? Nung time po na dineclare ko po, nasa almost 200 plus 250, ganun po. 250 million. Opo, ngayon po nabawasan na po siya unti-unti. So, totoo ba yung utang na yan sa bank? Opo, totoo po yan. Paano lumaki ng 140 million yung net worth nyo in 6 years? At least yung declared. Paano po lumaki? Your Honor, nag-start po ako mag-work po 14. Through the years po, nagkaroon po ako ng loan po sa bangko. At until now po, yung utang ko po sa bangko, hindi ko pa po siya fully nabayaran. Meron pa akong utang na outstanding po na almost 200 pa rin po. Of course, hindi naman natin tinitignan yung growth ng net worth nyo since you were 14. Ito lang sa pagitan ng 6 na taon, no? Paano lumaki ng 140 million? Pwede bang matanong saang bangko yung utang nyo? Security Bank po. Security Bank. Security Bank. Okay. Para saan po yung utang? Sa farm po, doon sa piggery po. Tapos, may mga dokumento kayong magpapatunay sa pagkakautang na yan? Meron po. Pwede po ako mag-provide po. Alright. Hingi po ako sa bangko po. And kaya ako po itinatanong ang mga detalyeng ito dahil yung SAL-EN dapat truthful statement ng net worth nyo bilang public official. Opo. No? So, kung spurious ito, you have assets of almost 300 million pesos, Mayor. Para sa akin po, hindi yan Opo. simpleng tao lamang. Opo. Backtrack ako sa, sabi nyo kasi, hindi sa inyo yung McLaren na 620R. May photo kami dyan. Yes po, Your Honor. Hindi po siya sa akin. Oo, pero yung ipapakita ko pong photo, yung nakapangalan kayo doon na bilang may-ari ng McLaren. Yung isa pa. Opo. Wala pong dokumento po na magpapatunay po na ako po yung may-ari po, Your Honor. Kasi meron pong car show po sa Tarlac that Yun. time. Opo. Wala pong dokumento po. Hiniram ko lang po siya. Nakalagay kasi dito, the McLaren 620R sports car owned by Bamban Mayor Alice Leal Guo. December 11 po yan sa Concepcion, Tarlac. Opo, car show po yun sa Concepcion po. At since nasa probinsya po kami, gusto lang po namin mapasaya po yung mga kababayan po namin. Kanino po yung McLaren? Kay Sir Roy po. Roy? Roy...
Rodri. Bibigyan ko po agad ngayon yung apelido po. Hindi Confirm nyo ko na alam po. yung nagpahiram sa inyo ng 33 million peso car? Rodrina, ano po? 18 million pesos ang duties niyan. Siguro naman, alam niya yung pangalan nyo dahil pinahiram niya ang napakamahal na kotse. Dapat alam niyo yung pangalan niya. Opo, ma'am, i-message ko na po ngayon. Hindi lang po ako masyado sure po doon sa surname po niya. Anong pagkakilala niyo sa surname niya? Rodriguez po. Roy Rodriguez? Rodriguez. Sino po siya? Sa kanya po yung McLaren po. Pero sino po siya na nakaka-afford ng isang McLaren? Kakilala ko po siya. Nakilala ko po siya, gawa po ng mga sasakyan po. Okay. Itatanong ko rin yung sasakyan. Siya ba ay isa sa mga incorporators nyo dito sa West Cars? Hindi po. Nakita ko lang po yung dokumento. Sige po. Okay. Ang nakalagay po ditong incorporators sa West Cars, Yan Patrick Samson, kayo, Alice L. Guo, Jerome Samson, Jacqueline Samson, pare-parehong middle initial D sa naunang Samson, so baka magkakapatid dito, at Carlo Flores. Wala pong Roy Rodriguez. Ano po siya sa West Cars? Hindi po siya connected po sa West Cars po. Madam Chair, i-confirm ko lang po yung surname po. Ipaprovide ko po ngayon agad po. Alright. At kaya ko po ito itinatanong, Mayor, no? Itong McLaren, nakita rin po sa isang parking lot sa isang condominium sa Pasig City. Chinek natin yung conduction sticker na malinaw na nakadikit sa sasakyan. May 13 po yun. Ayan. We had it checked sa LTO at ito naman po yung lumabas. Hindi pa yata McLaren ang nakarehistro. Isang hamak na Dongfeng utility vehicle. So another mystery. Ako rin Opo. But wait, there's more. Nung sumunod na araw, wala na po yung conduction sticker. May nagtanggal. May nagtanggal. Bakit naman po ganyan yung mga kaibigan nyo, Mayor? O ayan o, wala na yung sticker. Your Honor, hiniram ko lang po siya para po dun sa car show. In fact, makikita at malalaman nyo rin po dun sa mga tao nakakita, dumating po siya nakatow. Kasi eto na po, Padiernos. Roy Padiernos. Opo, Roy Padiernos. Sino po si Roy Padiernos? Siya po yung may-ari po ng sasakyan. Ano po siya? Kilala po, car dealer po. Car dealer. Opo. Pero car dealer ba siya sa West Cars? Hindi po, Your Honor. Alright. So, isang misteryo to, no? Tulad ng mga disappearing real assets sa SALN, ito naman disappearing conduction sticker. And by the way, ganong kalaki po yung West Cars, Mayor? Yung West Cars po, yan po ay isang showroom lang po ng mga sasakyan po. Pero ano yung value ng negosyo niya at yung mga sasakyang dinidisplay sa showroom? Magkano yung kabuang halaga ng West Cars? Yung showroom po, buy and sell po siya. So, nagpapadisplay po yung mga tao po. Kung gusto po ibenta yung sasakyan, doon po dinidisplay po. So, magkano po yung kabuang halaga ng negosyo ng West Cars? Your Honor, hindi po ako sigurado, sure po doon sa eksakto, pero buy and sell po siya ng mga second hand po na sasakyan po yung West Cars. Malaking negosyo siya or maliit? Considering po, gitna po siguro po, Your Honor, kasi second hand na sasakyan po yung mga binibenta po doon sa West Cars po. I doubt na middle size lang at hindi lang po second hand cars yan. Second hand, yes, mayroon, pero meron ding mga brand new at hindi mga pipitsuging kotse. May ka-level ng McLaren, may kung ano-ano pang mga social na brand, mga limousine, mga bridal cars, mga bulletproof vehicles. Hindi po yan gitnang size na ano. I wish, Mayor, na pwede nyo na lang kaming sagutin ng diretsyo, hindi parang mga nagda-divert na mga sagot na pag pina-follow up naman namin ay nalalaman po na hindi po accurate or makatotohanan yung sagot. Ilan po ang kotse sa inventory ng West Cars? Your Honor, as much as possible ayaw ko po sumagot ng I don't know at hindi ko po alam. Pero as of the moment po, hindi ko po talaga alam. Gawa po ng West Cars po, buy and sell po, may nagpapadisplay. Pagkatapos po, benta, bili, benta, doon po yung nangyayari po doon sa West Cars po. Pero incorporator kayo at any given time pag may nagtanong, malay nyo may prospective investor gustong mag buy in din, itatanong sa inyo on any given day ano yung average number ng mga sasakyan dyan.
Siguro naman dapat may working knowledge kayo. Yun lamang po yung sa akin. Opo, Your Honor. And, Yung Westcars po kasi, Your Honor, hindi po ako yung mismo nagmamanage po doon. Yes, incorporator kayo. Pero I suppose, kung incorporator kayo, meron kayong working knowledge ng negosyo. Yeah. Due diligence na naman. And interesado po ako because yung McLaren 620R na ipinanalo nyo sa Fiesta nung Disyembre sa Concepcion, yung gray na may spiderweb design na yan, very rare po. Very rare. Ang alam ko may sinis po yan sa custom. So, did another one like that find its way here? Your Honor, dumating po siya nakato, hineram ko po siya. Besides po that, kung ano po yung background po ng McLaren 620R po, wala na po akong idea. At siguro din po, after this Senate hearing po, tatawagan ko po sila at aalamin ko po. Para sa susunod po na tanong niyo po sa akin, kompleto na po yung details ko po. Definitely hindi po siya sa akin po. Hineram ko lang po siya para sa car show po. Kay Mr. Roy Padiernos. Padiernos, opo. Alamin namin siya. Mayor, may papakita naman din po ako dito na mga assets na di umano ay sa inyo. Opo. Can you confirm that these assets are yours? Yan po, mga lupa, mga buildings, mga sasakyan. Hindi po masyado clear po sa akin. Meron po ditong sa real properties, ano ba to? QJJ Farms, Yes po. residential house near QJJ Farms, QJJ Embroidery Center, Baofu Compound, J-Link, Three-Link Farm, at another Three-Link Farm, Ford Expedition, GMC, truck, dalawa pang Ford, naulit ko lang yung isang Ford. So isa pang Ford, Toyota Land Cruiser, Isuzu truck, or baka yan, isa, Honda HR-V, Hyundai Tucson, BMW, GAC wagon, Ford Ranger, Gladiator Jeep, tatlong Sino truck na dump trucks, Isuzu closed van, Isuzu truck, dalawang Isuzu truck na yung isa drop side. Can you confirm na assets ninyo ito? Your Honor, hindi ko na po sila assets. Especially yung sa Baofu po, nag-divest na po ako ng 2021. Yung sa Ford Expedition po, nabenta ko po siya ng 2020. Kaya ko po siya naalala dahil po nakita po siya sa loob ng Baofu compound. Doon sa Land Cruiser po, wala na rin po sa akin. Honda po, wala po akong maalala na mayroon pa akong Honda. G-Wagon po yung isa. Wala na rin po sa akin. Buy and sell po ng kotse po kasing negosyo din po doon sa Westcars. Kaya umiikot po lang na sasakyan. Pero ang sasakyan ko po, nagamit ko po ngayon is yung GAC po, yung GAC po. So, bukod sa Baofu, yung 1, 2, 3, 4, 5, yung 5 pang properties dito, naka-declare ba sa latest SALN nyo? At bukod dun sa Expedition, Land Cruiser, Honda at G-Wagon, dun sa mga 16 na sasakyan. So, yung isang dosenang sasakyan pa, lahat din ba iyon ay declared sa SALN na latest? Madam Chairman, hindi po yung pag-aari ko na, kaya hindi po siya naka-declare po sa akin. Ito double check ko rin po, yung na-mention nyo po. Yung iba po kasi dito, ngayon ko lang po narinig, ngayon ko lang po nalaman na nakapangalan sa akin, pero definitely po wala pong ganun sa sasakyan po. Sige po, paki-confirm lang, no? Yung meron pa po isang properties at yung yung properties po, Madam Chair, ano po yung mga pang properties? sasakyan. Andito po, yung binasa ko kanina. Actually, mga Opo. negosyo nyo, yung mga Q. Yung Opo. mga Q businesses, QJJ businesses. Opo. At ilan pa. At yung Three-Link businesses. Opo. Paki-confirm kung dineclare nyo sa SALN nyo. And then, Mayor, sabi nyo po, mayroon kayong chopper, pero binenta nyo na. Do you stand by this statement? Yes po, Your Honor. Kasi po, pagkatapos nung nakaraang hearing, kumontak po kami sa CAAP. At active pa po ang registration ng chopper nyo Opo. na nasa pangalan nyo. Ito po. Yes po, Your Honor. So can you explain this? Bakit sinabi nyong binenta nyo na ito samantalang lumalabas, kayo pa rin yung may-ari? Your Honor, ang kontrata po namin yan ay deed of absolute sale po. Ay, deed of conditional sale po pala. Babayaran po siya in next 6 months po. Installment din po. Next 6 months. Installment po siya monthly po. So, are you telling me na pagkatapos ng kalahating taon, anong mangyayari? Anong mag-iibad sa dokumentong ito? After po mabayaran po, mag-execute na po ako ng deed of sale po sa kanila. Okay. So sa ngayon, pagmamayari nyo pa rin? Ngayon po hindi na po. Itong chopper? Kasi hindi na po ngayong pag-aari ko po, Your Honor. Kasi
Meron na po, binenta ko na po, however po, hindi po siya full payment po, kaya hindi po siya deed of sale. Kaya ginawa po siyang conditional sale po. So habang hindi pa deed of sale na consummated, kayo pa rin yung may-ari. Hindi na po kasi nagbabayad po siya sa akin ng installment po na 6 months po. So sinong may-ari? Meron po isang British company po. Anong Magpa-provide pangalan din- ng British company? Ipaprovide ko po yung contract po, Your Honor. Ang magiging eventual owner ay empleyado ng British company? Ang magiging eventual owner po ay yung company po na bumili po sa akin. Na yun yung British company. Opo, magpa-provide po ako ng copy po sa inyo po, Your Honor. So yung British company po yung nagbabayad sa inyo ng on installment in the next 6 months. Yes po, Your Honor. Meron lang po kami agent in between na magbabayad po sa akin. Anong klaseng British company yun? Bibili ng chopper tapos on installment pa? Your Honor, provide ko na lang po yung details po na lahat po sa inyo para mas para mas ma-investigate nyo po na ano po. Actually, last hearing nyo pa kasi sinabi na ibinenta nyo sa British company. And Apo. last hearing nyo pa pinangako ibigay yung pangalan. So anong pangalan ng British company? Your Honor, okay lang po, hingi po ako ng extension po. Within the day po, bigay ko po yung contract I'm po. sorry, Mayor. Binigyan Sige na po kayo ng ilang araw mula nung nakaraang hearing and you promised to Apo. tell the committee the name of this British company. So please. Apo, ngayon, ano yun Yes, po? opo. I need the answer now. Kasi dapat hindi ganitong kahirap magtanungan ng magkatrabaho sa gobyerno. Kung facts yan, dapat na ibibigay natin sa isa't isa. Apo. Hindi yung humingi kayo ng palugit noon, ibinigay naman ng chair. Ngayon, ipa-follow up ko, hihingi na naman kayo ng palugit. No, please, if there's any truth to that sale to a British company, ano po yung pangalan ng British company na yan? Opo, Your Honor. Ano pong pangalan niya, Mayor? Tiyatawagan ko na po ngayon, Your Honor. Iko-confirm ko lang po para sigurado po. Ko-confirm niyo yung pangalan? Opo, iko-confirm ko lang po para sigurado. Kasi, Bakit hindi nyo alam, Mayor? Binenta nyo sa kanila, they owe you money, babayaran kayo on installment for 6 months. Ano pong pangalan ng British company na yan? Your Honor, yung pangalan po, ang na-execute po is yung lawyer. Kaya iko-confirm ko lang po para sigurado Sinong po. lawyer? Lawyer ko po. Ano pangalan ng lawyer nyo? Attorney Phil Joy. Attorney Phil Joy. Opo. Apelyido nila yung Phil Joy? Phil Joy po, Baluyot po. Baluyot. Andito ba si Attorney Baluyot? Opo, wala po. Ang pangalan po ng company po, New Summit Industries Limited po. New Summit Industries Limited. Opo. Anong negosyo nitong New Summit Industries Limited? I believe po, ang negosyo din po nila is chopper din po. Chopper din. So Opo. chopper ang negosyo nila pero bumili sila ng second-hand chopper sa inyo. Ang pagkakalam ko po, Your Honor, matagal daw po ang waiting time po ng Lion Air po ngayon. At it so happen po, tinanong na, binibenta ko po, dahil ang gusto ko naman po talagang negosyo po doon sa chopper, ay gagawin po siya parang air taxi. However po, hindi po nag-push through, binenta ko na lang po. So itong New Summit Industries Limited, nasa chopper business, pero hindi makabayad sa inyo ng cash, magbabayad sa inyo on installment over 6 months. Yan po yung usapan po namin, Your Honor. Alright. Alam niyo, Mayor, hindi kailangan ganitong kahirap. Opo. Sumagot sa tanong ng Senate Committee na kailangan parang halos kalad ka rin mula sa loob ninyo. Sen. Sherwin, the floor is yours for questions for the Mayor before the government agencies. Maraming salamat, Senator Risa, our chairperson. Susundan ko na lang po yung mga naitanong nyo at para po mabuo yung kwento. At marami na hong natanong at marami na hong nasagot, pero marami pa rin dapat ibigay na detalye. Gusto ko tanong kay Mayor Guo. Nabasa ko rin po yung inyong post tungkol sa inyong buhay at kanina narinig ko rin yung mga sagot ninyo. So, nakilala nyo ba ang iyong biological mother? Your Honor, hindi ko po siya nakilala. So, never nyo siya nakilala? Never ko po siya nakilala. Saan nyo nakuha yung kwento na kayo ay anak ng isang kasambahay? Father ko po. Sa father niyo po? Opo. So, ito ay kwento lang ho ng inyong father? Yes po, Your Honor. Okay. Kaya tinago po niya ako sa farm po. Sinabi ba ng father ninyo kung ano po yung nationality ng inyong biological mother? Filipino po. Filipino siya, Opo. sinabi niya. At Opo. sinabi niya ang pangalan ay, anong pangalan po ng biological? Amelia Leal po. Amelia Leal po Opo. ang pangalan. Okay. And, okay. At kanina ipinakita po ng ating chairperson na si Amelia Leal wala pong birth certificate. No? Si Angelito Guo wala ring birth certificate.
So sa mata po ng gobyerno, hindi ho sila pinanganak ho dito. At gusto ko rin itanong yan kay attorney sa LRA, Attorney Ronnie Tababa, ng PSA pala, PSA. Name ng PSA. Yung representative ng PSA. Si Attorney Attorney Eliezer. Ambatali, Sen. Sherwin. Attorney Eliezer. Tama po ba? So, sa mata ng gobyerno, walang pinanganak na Angelito Go at Amelia Leal dito sa ating bansa. Tama po. Tama, po. wala hong pinanganak. Tama po, Senator. Okay, so yung kanyang claim, storya lang. Maaari po. Pero maaari din po na hindi nakapagparehistro yung... May posibilidad po na hindi nakapagparehistro lang po yung mga magulang po ni Mayor. O pwede pong mangyari yun. Hindi, pero sa ngayon, Pero sa ngayon, maaari din po at mataas din po ang posibilidad na hindi existing yung mga taong ito. so hindi existing. Nag-exist lang siya sa kwento ng kanyang ama. Yes po. For now, di ba? Okay. Yes, Senator. Gusto ko ma-establish ho yun. At doon po sa birth certificate, pakita ho natin, nalabas ho kanina ito ng ating good chairperson, Senator Risa, na doon sa birth certificate, nakasulat doon, kasal yung kanyang ama at ina. Tama? Pero ang PSA, at tatanong ko ulit si Atty. Eliezer, nag-issue ho kayo ng certificate na walang marriage certificate si Angelito Go at Amelia Leal. Tama? Tama po, Mr. Chair. So sa mata ng batas, hindi ho sila kasal. Apo. No? So malaking posibilidad rin na itong birth certificate, mali po yung nakalagay dyan. O Tama. hindi ho tama ang nakalagay dyan. Tama? Tama po. Alright, sige. Sa pag-a-apply po sa PSA to ulit, no? Ito po ay late registration, tama? At nag-apply siya last time na mention 17 years old, pero nung tinignan ko late in dates, 19 years old na siya nung nag-apply ng late registration. Tama ho sa PSA? Attorney Eliezer? Tama po. Okay. And sa pag-a-apply ng late registration, may mga requirements. Correct? Tama po, Mr. At may mga salaysay na ibinibigay yung applicant, no? Tama po. So ito po, ang nag-apply dito tatay niya. Tama po. Hindi po si Mayora. Opo, Mr. Chair. Sa proseso nyo ba? Okay. So mayroong application at itong mga information na nakasulat ho dyan, lahat yan ay base sa information na ibinibigay ng tatay niya. Opo, dito sa dokumento, Ito po, Honorable Senator, ang informant or ang nagparehistro dito ay yung tatay niya. Correct. So siya po yung naglalahad ng mga impormasyon tungkol doon sa ipinanganak na anak niya. So sinabi ng tatay niya, Filipino siya? Yeah. Tama? Tama. Sinabi ng tatay niya, kasal siya? Tama. Tama? At yung munang dalawa, nasabi kanina ni Mayor Guo, hindi Filipino tatay niya. Nakasulat base sa salaysay ng tatay niya, doon sa birth certificate nakasulat Filipino siya. So hindi magtugma to. At doon sa incorporation papers, pakita namin incorporation papers, consistent na Chinese ang nationality ng tatay niya. Papakita namin yung incorporation papers. Sige, habang ipapakita na lang yan. So ang ibig sabihin, yung salaysay ng tatay niya, hindi totoo. Mataas po ang posibilidad na hindi totoo yung salaysay niya nung nagrehistro po ng birth certificate. Nagsinungaling siya na Pinoy siya. Nagsinungaling siya na Filipino siya. Tama po. Tama? Posible po yun. Posible yon. Nagsinungaling siya na kasal siya kay Amelia. Opo. Tama? Posible po. So itong birth certificate na ito, pwede ba nating sabihin defective or invalid? Mali-mali information eh. Maaari rin po nating pag-isipan po na marami pong irregularidad dito sa birth certificate na to. Dalawa ng irregularidad eh. No? At critical in irregularidad, di ba? Dahil Filipino, dito declared Filipino yung tatay, pero hindi, nasabi nga hindi. Dineclare na kasal, pero alam natin, walang records, di ba? At pangatlo, si Amelia Leal, sinabi nyo, walang records tungkol sa kanya. Sa mata ng batas, walang taong pinanganak na Amelia Leal. Pero dito, merong Amelia Leal. So posible si Amelia Leal, hindi rin totoong tao. Maaari po. Correct? Opo. So tatlo na. Si Amelia Leal, hindi totoong tao, hindi Filipino ang tatay niya, hindi kasal siyempre hindi kasal kasi hindi totoo, no? Diba? So, pwede ba natin ulit sabihin itong birth certificate,
Sabi nyo kanina, irregular. So pag irregular siya, hindi natin pwedeng gamitin ito as para basehan sa anumang dokumento. Sen. Sherwin, before Attorney Ambatali replies, just like to acknowledge the presence of Senator Lauren Legarda. Salamat, ma'am. Thank you, Madam Chair. And after Senator Gatchalian, may this representation be given a chance to ask questions? Certainly. I just want to know, when you're conducting hearing, our Deputy Minority Leader, is there a timeline for senators to ask, or we can just run on questions? This is free-flowing, Your Okay. Honor, and the Chair will welcome your questions. Thank you very much. After I Sen. Sherwin. understand this is your Salamat po. second hearing, right? With the Second? presence of Mayor Alice Guo. The second. Okay, thank you. Thank you, Sen. Lauren. Attorney Ambatali, please proceed to answer the questions of Sen. Tama po Sherwin. ba na dahil irregular ito, hindi pwedeng gamiting basehan to para sa mga dokumento? Ang isang birth certificate po kasi na nakarehistro, po pwede siyang maging basihan pero hindi po ito absolute na basihan ng isang existence ng isang tao. Po pwede pa rin po itong ma-file ng isang kaso, like a petition for a cancellation of birth certificate kapag hindi po ito naaayon doon sa mga requirements na dapat nakapaloob sa isang valid na certificate. Okay. Pero ito kasi, ang birth certificate ngayon kasi nagiging basic document na ito sa marami. No, nagiging default basic document na ito. Sa passport, kailangan birth certificate. Sa PhilHealth, nagiging birth certificate. Even though hindi rin i-require ng COMELEC, pati certificate of candidacy, birth certificate na rin. So, ang ibig ko sabihin, nagiging basic document na siya. Kung ang basic document ay irregular, obviously, susunod na dokumento, irregular na rin. Tama? Tama po. Oo. Like in the case of Mayor Guo, dahil ang declaration niya sa kanyang certificate of candidacy ay Filipino, pero dito sa kanyang birth certificate, pero yung birth certificate niya irregular, hindi natin pwedeng sabihin totoo Filipino siya dahil irregular yung kanyang birth certificate. Apa. Tama ba yung aking chain of thought? Ang birth certificate po ay isa lamang sa mga patunay kung ikaw ay Filipino o hindi. Po pwede rin po na dahil nga po may irregularidad dito sa may birth certificate, po pwedeng meron pong mga ibang mga ebidensya na makakapagpatunay na hindi ka po talaga Pilipino. At ito po yung tinutukoy po natin na po pwedeng gamitin sa ating mga korte para walang visa itong birth certificate o mapakansela itong birth certificate. Dali po, kunin ko lang yung notes ko. Sa ganitong sitwasyon, kasi ito klaro ho yung sitwasyon no, na hindi nga mahanap ni nanay, hindi mahanap yung tatay, hindi ho Filipino, hindi ho kasal sila, irregular itong birth certificate. Pwede ba natin ma-establish na, kasi dito sa birth certificate nakasulat ho dito, klaro. Sandali ho tingnan. Na ang citizenship niya ay Filipino. So, pagtingin ho natin dito sa birth certificate, pwede ba natin sabihin ng buong-buo na Filipino si Mayor Guo? Base doon sa mga facts, Itong mga facts ho, hindi naman ho to galing sa kwento No? Hindi ho ginawang kwento to. Ito ho yung mga binigay nyo sa aming mga dokumento. Hindi ho nag-rely ho kami sa kwento o sa mga narinig, nag-rely ho kami sa dokumentong kayong binigay nyo. Opo. Mr. Senator, base po dito sa birth certificate ngayon ni Mayor Alice Guo, ang nakalagay po dito, ang mother po niya ay Filipino, which is who is Juan Amelia Leal. Pero hindi natin mahanap yan. Di ba? Opo. Hindi siya pinanganak dito Wala tayong birth certificate Wala nga po tayong birth certificate noon. At ang kanyang father ay Angelito Guo, na dineclare din po nung tatay niya, na siya din po ang informant, by the Yes. way, ng Alam na-establish natin Opo. yan na hindi totoo yun by the mere admission ni Mayor Guo. Di ba? Dineclare din po niya na Filipino din po siya. Oh, correct. So based dito sa dokumentong ito, since ang pinagbabasihan po natin sa pag-establish ng citizenship ay yung citizenship ng mother, at ito din po yung mga nakalahad lamang sa birth certificate. Kung ito ay ang pagbabasihan natin, sasabihin natin na Pilipino nga Pero base doon sa certification nyo na walang Amelia Leal, Chinese ang kanyang tatay, hindi kasal ang kanyang magulang, ano ang kanyang citizenship?
Nag-conduct po kami ng fact-finding po dito, Senator. And I would like to refer this to ANS Marisa Grande because she is more privy on the investigation. With the permission of the chair. Yes, Sen. Sherwin. Ma'am Grande, please address the questions of Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chair. We conducted a fact-finding investigation to find out ano po yung mga supporting documents that was submitted. Kasi it was clearly stipulated in the birth certificate na Filipino yung father, si Angelito Goo. So our field office went to the Tarlac Civil Registry Office, and based on the findings of this finding po, ang naka-attach lang na supporting documents is the negative certification na siguro mamaya po ay explain din po sa atin ng mahal na civil registrar ng Tarlac City. So basically, Senator, yung mga requirements kasi natin for the delayed registration are one, the affidavit of delayed registration na nasa likod, which is self-declaration yun ng father na siya ay Pilipino, pinanganak si Mayor Alice sa Tarlac, and these are the information. And then meron din po yan, affidavit of two disinterested person who knows the facts of birth of Mayor Alice. And aside from that, meron po dapat yan any two public documents that support na si Mayor Alice ay ito yung kanyang place of birth, ito yung kanyang mga facts like baptismal or any public documents, insurance ng parents. Kasi ito po yung nagpapatunay. Makikita mo dyan kung ano ba ang citizenship ng father and also the mother. And also we confirm, Senator, na wala pong birth certificate si Amelia Leal. So based din po sa other birth certificate ng mga lumalabas na kapatid ni Mayor Villaruel yung middle name. Trinay na rin po namin yan na i-verify, but Amelia Villaruel Leal is not existing, whether that be a certificate of birth, marriage, and also yung sa death. Wala po kaming record. And siguro just to clarify na din, Madam Chair, that we submitted another birth record na anak din po ni Amelia Leal and Angelito Goo in the name of Wesley Goo. So, a while ago, sinabmit na po namin po ito sa Committee Secretariat, Madam Chair and Senator Win. So, lumalabas po na based dun sa mga information ng records ng PSA, there are 4 na anak po ni Amelia Leal and also Angelito Goo. And dalawa po dito ay na-register sa Tarlac City, etong kay Mayor Alice at saka kay Sheila sa Tarlac City po ito. And the same po na informant ang father. Ang hilot po dito na nag-attend sa birth ay si Constancia Martinez, which is naka-indicate na po sa birth certificate na mga ito na disease. Meron, kung makikita niyo po sa birth certificate, may nakalagay na D. Ibig sabihin, disease. Unfortunately, Madam Chair, marami pong lumabas sa verification namin dahil common name po si Constancia Martinez. So based sa birth certificate, may 9 records na matches and also death record na 18. So kaya hindi namin ma-determine kung sino po ito. So yun po yung mga facts. And may dalawa din sa anak na 4 po na registered po in Caloocan City. All of these are delayed registration po. And all of these births, ang informant po ay ang father sa Angelito Goo. Sen. Sherwin, LCR Tarlac is also here in case you want to ask them questions. Thank you, Madam Chair. So I just want to focus kay Mayor Alice Goo kasi yan ang subject matter natin. So lumalabas yan yung fact-finding, walang supporting documents except for the certificate that she is not registered in the previous NSO records, correct? Yes po, Senator. A negative certification po. Negative certification. At yung mga ibang certification, teka, meron akong na-screenshot ako nung ano eh. Yung ibang certification tulad ng affidavit of two disinterested persons, medical certificate, affidavit of traditional hilot, wala ho yan. Wala ho yan. At wala rin po yung at least 2, yung baptismal certificate, school records, voter ID, wala rin ho yan. Well, according to sa report ng aming fact-finding, sir, Okay. negative certification lang po ng wala pong records. So ang ibig sabihin, ang source lang nitong information na ito sa kanyang birth certificate, kung ano yung sinabi ni Angelito Goo, no, yung alleged father, correct? Yes, Senator. And for the information siguro, yung nag-prepare ng birth certificate is one Relisa Ocampo, still I think under the LCRO. So isang personnel ng LCRO, and based sa report, Your Honor, ang sinasabi, they prepared the document based on the instruction of the former civil registrar. I think the last name is Gatdula, no? Yes. Carlos Gatdula. Is he still around, si Carlos Gatdula? Si Carlos Gatdula, sir, died in 2016 Okay. So, already. but based on the records, just based on the records lang, pagtitignan lang ho natin yung available records right now. So, yung itong birth certificate,
ang kanyang source kung ano yung sinabi lang nung nag-apply. Correct? In this case, si Angelito Go. Kung tama yung sinabi niya, tama lahat. Pero kung nagsinungaling siya, sinungaling lang lahat ng nakasulat doon. Tama po ba? Pwede bang mangyari yan? Well, actually, sir, based now sa mga discussion na natin, it appears na may irregularity sa registration because wala pong mga supporting documents. Correct. And then, binavalidate nyo ba lahat ng mga sinasabi na nag-apply ng late registration? Pag sinabing Filipino, tinitignan nyo ba yung birth certificate nung nagsabi na Filipino siya? Pag sinabing kasal kami, hinihingi nyo ba yung marriage certificate? Sir, yun pong validation of the delayed registration in the current situation post-validation po. Kasi yung pagtanggap ng application for the delayed registration, mandato po yan ng ating mga local civil registrars. And sila po yung personally na nag-i-interview sa ating mga registrant. And nagbe-base lang po tayo dun sa supporting documents na sinasubmit po ng ating mga Pero applicant. dito, para sa akin, ang pag-analysis ko dito, nagsinungaling yung applicant eh. Yes. Para yung kanyang mga anak maging Filipino. At pag Filipino ka, pwede kang bumili ng lupa. Tama? Foreigner, hindi ka pwedeng bumili lupa eh. Pwede kang magtayo negosyo, pwede kang kumuha ng passport, pwede ka rin tumakbo. Bilang mayor, congressman, governor, kahit na senador, baka mas mataas, pwede rin. Sunod dugtong-dugtong na eh. Yes, Senator. That's why yung ating pong guidelines nung revised on delayed registration ay nag-issue po kami nung through the joint memorandum circular with DILG on October of 2021. Kasi meron na rin po tayo mga feedback nga na ang delayed registration ay ginagamit. So na-abuse siya to get a legal identity. Ano po? At nagkaroon na rin ho kami dito ng hearing sa Blue Ribbon. At ito established na meron talagang pang-aabuso in delayed registration. Yes, tama po. In fact, yung opening statement ng ating chairperson, yung 4 na Chinese na nahuli sa Thailand, lahat yun mayroong passport na ang basis, inamin naman ng DFA, ang basis is always birth certificate. So kung ang birth certificate galing sa sinungaling, makakakuha sila ng passport at pwede nilang sabihin na Filipino sila. Tama po, Senator. So, well, dito po sa ating guidelines, talagang yung registrant is personal na ini-interview para i-provide yung mga details. Pero walang validation. So kung anong sabihin niya, tatanggapin lang eh. So, may validation ba? Hindi, yung dati, not this new guidelines that you're talking about. In dati. yes, sir. Yung delayed registration is a mechanism kasi, Senator, na ginawa natin para makakuha, ma-register yung ating mga kababayan, magkaroon ng legal identity. But we recognize na may pag-aabuso nga po. And that's why nag-issue po tayo ng revised guidelines. And in-emphasize natin dito na kailangan po talaga yung due diligence on the part of our civil registrars na i-review yung mga supporting documents. Like, Senator, in fact, dun sa mga ongoing investigations namin, one of the requirements is a baptismal certificate. So, napipeke din po. No? So, marami pong mga documents. So, we really have to validate yung mga requirements po sa delayed registration. Pero na-establish natin ito, wala kasing supporting documents. So na-establish natin ang basehan nito kung ano lang sinabi ni Angelito Go, tama? Yes, Senator. So, that being said, questionable na po yung registered na Colby. Dahil walang Certificate of supporting life. documents. Ano ang parusa sa pagsisinungaling sa birth